Kaya kahit ano pa ang mangyari at gawin sa akin ng tao, it's okay. Alright. Walang problema na. Ngingiti na lang ako. Ang ibig sabihin doon ay naiiba na ako sa kanila. Praise the Lord! Amen! Kaya sa totoo lang, kapag dumarating ang Sunday, bago pa mag-Sunday, excited na ako para akong baguhan. Alam niyo bakit? Pag-uusapan na naman natin ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Napakasarap pag-usapan ng Diyos. Napakasarap. Wala ka ng problema. Kung hindi kayo nasasarapan, babalik kaya kayo? Kapag kumain ka sa isang food chain, sa restaurant, babalik ka kaya kung ano lasa, maasim na matamis, na maalat na, ano yun? Hindi mo maunawahan. Ha? Babalik ka pa? Praise the Lord! Hindi na. Kapag di mo matay ka na, di mo na ka. Ha? Ibig sabihin, nakaisang taon na kayo, yung tapos sa Jesus Christ, bagamat yung iba ay medyo nangihina, paminsan-minsan, oo, natural nangihina ka talaga. Ha? Hindi naman yan maaari, hindi mo sinadya. Affected ka ng environment, at nanghina ka, napakabagal mong bumangon, kaya nananatili kang mahina. Kung nahihina ka, tayo ka. Ha? At sa pagtayo mo, sabihin mo, God is alive. Praise the Lord! Amen! Meron bang tao tumawag sa Diyos sa pinabayaan ng Diyos? Wala. Kung ikaw isang tao makasalanan, natatawag ka lang sa Diyos para tulungan ka, medyo baka isipin mo na ang hirap tumawag sa Diyos. Ha? Kasi nga makasalanan ka. So, para mabilis tumawag sa Diyos at mabilis makontak ang Diyos, ha? Para walang busy sa linya ng Diyos, ano gagawin nyo? Wala na nakikinig. Ano ang gagawin nyo para ang linya papunta sa Diyos na hindi busy? Hindi choppy. Ano? Gawing maayos ang Gawin mo maayos ang relasyon mo sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Yun lang naman ang sekreto. Gawin mo maayos sa lahat ng sitwasyon. May nang away sa'yo. Sipin mo, ba't kanya inaway? Baka may nasabi kang hindi maganda. At kung meron, hindi ka ng sorry. Ha? Wala ka naman talagang maalaala. Humingi ka pa rin ng sorry. Di ba? Yan napakahalaga ng kababaan ng kalooban. At ang isang taong may mababang kalooban, ayan ay kinasisihan na ng banal na Espiritu. Praise the Praise the Lord! Lord! Amen! Kaya napakahalaga na may ganitong gawain. Pagkat dito ay marirealize mo kung anong klaseng tao ka. Kapag naririnig ko ang words of God, yan ang nagsasabi sa iyo kung sino ka at ano ka. Ano na ang meron ka. Ano pa ang kulang sa iyo. At ano pa ang dapat mong gawin. Lahat ng yan ay sa words of God mo malalaman at makukuha. Praise the Lord! Amen! Sunday ngayon, napuyat ka kagabi. Bakit ka napuyat? Di ka nagising ng maaga. Bakit di ka nagising ng maaga? Ganyan ba ang dapat niyong presentasyon sa Diyos? Kapag magpe-present ka,
ng product mo, incomplete ba? Di ba bago mo i-present, Check. i-check mo 10 times? 10 times, 20 times. Kung hindi ka sigurado, tatawag ka ng isa, dalawa, tatlo, kakilala o malapit sa'yo at hihingi ka ng suggestions para dun sa product na yun para maging perfect. At ilan kayong magkakapatid dito? Ilan kayo para ma-neglect ang isang kapatid? Para ma-neglect yung isang kapatid. Ibig sabihin kapag yung isang kapatid mo na-neglect, walang kumilos sa inyo para maiayos yung kapatid mo. Sino may pinagkatiwalaan kay Gilbert? Bakit nangyayari yan kay Gilbert? Kailangan bang ang nanay ang magdala ng t-shirt? Ay kung yung pantalon mo ang naiwan, pumunta ka dito, nakaprint ka lang, padadala mo sa nanay mo. Ha? Ay kung yung nanay medyo na tinanghali at merong hindi inaasang pangyayari, hindi ka makakapasok sa loob kasi yung t-shirt ang entrance mo. Ang gate pass mo. Kaya dapat maging matalino kayo. Darating na ang Diyos, dapat kompleto kayo. Praise the Lord! Amen! Ba't hindi ibibigay sa'yo ng Diyos ang tungkulin na yan kung hindi mo yan kaya? Kapag sumasaiyo ng banal na Espiritu ng Diyos, walang hindi ka kakayanin. Lahat ay kaya. Praise the Lord! Amen! At yan makikita kung nasaan na nga kayo. Sa performance niyo. Kayo ang mag-grade sa sarili niyo. Kayo ang gumagawa. Taga-sulat lang. Taga-record lang. Ang Diyos, taga-record lang. Ha? Kayo ang malayang gumawa ng ano maibigan niyo. At kung anong gagawin nyo, yun ang result ng tatanggapin mo. Kung ang gusto mo palaging ganyan ka lang, hanggang diyan ka lang sa alapaap. Lilipad-lipad ka parang balon, sasabog ka. Ha? Hindi ka makakarating ng mataas sa mataas, sasabog ka. Kasi paulit-ulit ka sa pinanggalingan mong mali. At hindi basta. Ha? Yung isang bad spirit na umalis sa'yo, magsasama pa ng 7. Kaya kung bad ka dati, mas magiging bad ka sobra-sobra. At dapat yung katakutan yun. Hindi pero yun. Kaya marami nagsasabi, Kristiyano sila. Sapagkat na born again naman talaga. The problem is, hindi nag-ingat bumalik sa dati. So, ang kala niya, born again pa rin siya. Na-born again nga siya. Pero nag-backslide siya. Ha? Kaya nga doon sa work, doon makikita. Doon sa action mo, makikita kung tunay ka nga born again. Kaya kahit hindi mo pagsigawang born again ka or Christian ka, makikita sa gawa mo yan. Yung gawa mo ang sisigaw na tunay ka nga Kristiyano. Praise the Lord! Amen! Maging masigla kayo pagdating sa gawain ng Diyos. Masigla. Aba, yung isa pumupunta dito 6:30. Naglilinis. Ang gaan-gaan naman ang nililisan. Hindi kaya naman magkakalkal ng kanan. Pati mo gawin yan every Sunday. Uy, para kay ganito. 6:30, nandun na ako. Doon na ako magkakape. Kasi kukuskusin ko yung sahig. Para maganda naman. Tingnan. Pagdating sa oras ng gawain, pwede na manalamin yung tao.
Ha? Hindi kaya aagahan kong pumunta doon. Aayusin ko ng maganda yung altar para kay God. Praise the Lord. Amen. Di nyo naman kaya tumayo pa dito. Yung pwestong ito, hindi nyo papag-uunahan. Ha? Doon sa mga kaya nyo lang gawin, mag-unahan kayo. Magpunas ng bisa. Mag-ayos ng bangko. Pagagandahin ko yung bangko, pakikintabin ko. Ha? Wala lang. Pumunta lang kayo dito, mag-isang yung gawain. Gano'n lang. Ano yun? Kukuha lang kayo ng kukuha. Kasi may nakukuha naman talaga kayo dito. Hindi pwedeng wala. Napagkat nagbibigay naman talaga ang Diyos, makinig lang kayo dyan. Praise the Lord. Alala, mahulog. Sabihan mo, Juliet, umakbo mo. Ha? Itong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pakamitiin niyo sa lahat ng karunungan. Kapag si Yesu Cristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Hindi ka nabibili ng mamahaling libro. Ha? Isang libro lang ang pagkukunan mo. At isang teacher lang ang magtuturo sa'yo. Yun ang kailangan mo para sa isang tunay na karunungan galing sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Dito ang nagtuturo sa atin ay walang ibang kundi ang banal na Espiritu. Praise the Lord. Amen. Paano ba matututo? Simple. Buksan mo tenga mo, makinig ka. Hindi mo lahat maa-absorb ito, pero andiyan ang Diyos at patuloy kang aaralan. Praise the Lord. Amen. Amen. Tingnan mo yung teacher. Lagi kang present, pero pagdating sa quizzes, below ka dun sa half, sa 50%. Anong gagawin ng teacher? Ipapasa ka pa rin kasi araw-araw nandun ka. Araw-araw pumapasok ka. Ipapasa ka pa rin. Praise the Lord. Amen. May consideration, di ba? Eh, sigat kaya. Alam na maligat na matagal kang naghiwaliw sa mundo. At ngayon ka lamang nakarating sa gawain ng Diyos. Mauunawaan ng Diyos na mabagal kang pumikat. Basta ang mahalaga, patuloy kang pumupunta. Praise the Lord. Amen. Sino ang naka-view ng video? Natuwa pa kayo kay Kim, kay Grace, at kay Sherwin? Natuwa. Sino nag-review ng video every Sunday? Nag-review ng video. Taas ang kamay. Doon sa FB. Taas ang kamay nung nag-review. Oh my. Ako na ito, ha? Ako na itong nasa unahan. At ako na ang tumanggap ng karunungan. Pero hinahanap ko pa rin yung mga salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Pagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Hindi yan kagaya ng mga nasa YouTube na panuuri na maganda sa mata pero nakakapatay naman ang kaluluwa. Bakit wala kayong tamang view? Meron nga kayong mga sinasabi sa FB na good night, good morning, I'm going home, I'm tired,
video, wala kayong panahon. Ha? Dapat pala bigyan kayo ng test doon sa video, doon sa gawain na yun. At yung hindi makakapasa doon, ay hindi tatanggapin paglinggo. Ang sarap talaga ng salita ng Diyos, nakakapagpatulog ng bata. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.